Makalipas nga ng ilang taon ng pag-iipon, sa wakas, naisipan mo ng sapat ng naipon mo at makakabili ka na ng bagong motor. Isang poging motor kung saan maisasakay mo na yung crush mong kaopisina mo. Pero hanggang ngayon, di mo pa rin maisip kung anong dapat mong bilhin. Pwes, nasa tamang channel ka. This is Ren Slim at nasa harap nyo ngayon ang bagong Honda Click 160. Siyempre, simulan natin sa kanyang engine. Ang engine nito ay isang 4-stroke, 4 valves, single overhead cam at liquid cooled. May displacement to na 157cc at meron siyang maximum power ng 15 horsepower at 8,500 RPM. Meron din itong maximum torque ng 13.8 Nm at 7,000 RPM. CVT ang kanyang transmission at siya ay merong electric start at ang kanyang fuel system ay fuel injection na nag-a-average ng 46.7 km per liter. Fully digital na ang kanyang panel. So, nandito yung left signal, smart key indicator, high beam, check engine, engine temperature, auto start-stop system, battery indicator, at right signal indicator. May dalawang select button, Honda logo. Kaliwat ka ng side mirror. Ito po ay aftermarket na. So, ginagamit ito ng mga riders, especially yung mga mahilig mag-long ride. Makakabawas ng pinakasinag ng araw. So, hindi ka masisilaw, especially kung meron ding naka-high beam sa likod mo. Handlebar naman, wala pong patayan ng ilaw. High beam, low beam, busina, left and right signal indicators. Sa kanan naman, start-stop system. So ito po, kapag inon nyo at nahinto kayo sa traffic, mag-a-idle yung makina and mamamatay. Then, i-gas nyo lang, under na siya ulit. No need nyo nang patayin yung makina. Brake fluid, reservoir, at ang kanyang electric start. Ito naman ang kanyang susian. Ito po ay keyless na. So ito yung knob at ito yung para sa upuan. Compartment, malalim-lalim na rin. Then, ito po yung isang compartment niya pa kung saan may takip. So, i-hold lang natin para ma-access natin. So, ito po ay mas malalim. And nandito yung kanyang charging port. Dito pa rin yung pinaka-importante sa lahat, yung ating pamalengke hook. Then, nandito naman yung sticker para sa tire pressure. Ito yung recommended mula sa manufacturer or sa kasa. Yan yung owner, namili na rin siya ng aftermarket na matting, no? Para hindi magasigas yung pinaka-flooring ng ating unit. Sa harap, meron tayong logo ng Honda. Then yung dalawang brake levers. Ito yung likod na meron siyang kasamang lock. Gusto nyo i-lock yung inyong unit. Then ito yung brake lever para sa preno sa harap. Ito nga pala ay combi brake na. So once na binrake nyo yung likod, sabay po magprepreno yung harap at likod. Pero hindi 100% yung pagbe-brake na ibibigay nitong front brake. Usually nasa 30 to 50% lang. Yung kanyang headlight, matalim pa rin. High beam and low beam. Then yung kanyang mga daytime running lights at signal light. Meron pa ring logo dito, Click 160. Ang kanyang front shock, front fender, disc brake po sa harap, and ang kanyang single brake caliper, Tokiko yung brand. Tubeless na yung kanyang mga gulong, Federal yung tatak. So sa harap, meron kang 100 by 80 by 14. Ito po ay tubeless. Para sa likod, tubeless din.
120 by 70 by 14. Siyempre ang kanyang side stand na mayroong kasamang kill switch, ang kanyang airbox, at ang CVT na panggilid. Step nut para sa inyong mga angkas, and center stand. Madalas sa mga scooter ngayon, CVT na po yung kanyang transmission. Adjuster para sa rear brake natin, and monoshock, side mounted pa rin. Sa likod naman ang kanyang brake light, signal light sa likod. So yung may-ari namili na siya ng accessories para maprotektahan tong dalawang signal light. So hindi kasi integrated yung signal light sa tail light sa likod, Kaya kailangan yung mamili ng protector para hindi masabitan to. Though matigas naman siya. Then reflectorize para sa safety nyo, especially sa gabi. Then yung ating mudguard or fender. At ito yung itsura ng kanyang muffler, at kanyang hip guard. Then ito yung radiator, may kasama na siyang radiator cover. Then yung reserva ng ating coolant. Sa likod, drum brake tayo. And angkasan ulit, or apakan ng inyong angkasan. Then may logo lang dito ng click. Bali ito yung kanyang susi, Ito yung para sa alarm, then ito yung sa unlock. So pindutin natin yung unlock hanggang sa magdilaw. Then punta tayo dun sa knob. So ito yung pinaka lock niya. Push nyo lang. Kung gusto nyo buksan yung upuan, tapat nyo sa seat. Then pindutin nyo to. Sa ilalim ng upuan, ito yung kanyang glove box. So kasya yung isang half face helmet, pero tingin ko yung isang full face ay hindi kakasya. Lagayan ng tools at yung salinan or yung ating mismong coolant. Fuel tank and lalagyanan ng documents. Kailangan lang nasa within 2 meters range yung ating smart key bago natin start. Pihit nyo pa ng sagad yung knob, push, then pihit. Iilaw ang inyong dash. Then wala po siyang patayan ng ilaw. Bukas agad siya, katulad ng ibang Honda. Hold nyo ang preno, then start. Ito yung isang napansin kong kakaiba dito sa Honda Click 160. Once na narev natin siya, pansinin nyo yung speedometer. Tumatakbo, di ba? Patayin na natin para hindi maingay. So kahit nagwa-warm up lang kayo ng engine nyo, tumatakbo yung kanyang speedometer. Sabihin, minomonitor niya yung ikot mismo ng ating makina. Mapapansin nyo dito, walang odometer cable dito sa gulong sa harapan. So mas maganda yun, kasi nakakount natin yung idling ng unit. Kasi doon tayo bumabase ng change oil interval natin sa kanyang odometer. So nagka-count kahit na pinapainit lang natin yung makina, which is good and accurate. Once na inopen nyo yung dash, nandyan lang naman is fuel indicator, yung speedometer, odometer, orasan, and yung kanyang average consumption. Then ito lang naman yung kung gusto nyo ibahin yung display, trip A, trip B, and yung average fuel consumption. Andyan din yung kanyang battery indicator, kung ilang voltage yung inyong battery. So pag bumaksak ng less than 12 yan, more or less kailangan nyo na magpalit ng inyong battery. Shoutout nga pala sa ating kaibigan na si Aisa, Sa kanya tong unit na to, so siya yung nagpahiram sa atin ito. Tol Gingging, maraming salamat. So igagala ko muna ang iyong Honda Click 160. So tara, subukan natin sa daan si Honda Click 160. At gamit na nga natin ang bagong Honda Click 160. At bago natin simulan tong ride na to,
Nagkarga muna tayo ng gasolina kasi halos nasa kalahati na lang siya. One eternity later. B-Power. Full tank. Okay na yan, boss. Lagyan mo konting hangin. Thank you. So ito yung isa sa benefits ng mga scooter, no? Pagka ganitong nasa mga bayan-bayan kayo at traffic, hindi ka na obligadong mag-clutch. Especially itong mga CVT, preno and gas ka na lang, no? Tulad nitong Honda Click 160cc. So isa na to sa malalaki when it comes sa mga entry level. So ang height ko is 5'10", 90 kilograms. Upright yung position ko and relax. So kahit ganitong mga traffic, no, and slow moving, hindi ganong nakakangalay. Given na medyo mataas yung ground clearance pa ni Honda Click, ang sarap niyang i-drive, no? Hindi ka nakasubsob. Ang ganda nitong in-install ng owner, no? Aftermarket na side mirror. Yung mga gantong aftermarket na side mirror, ang kinaganda niya is kapag terik yung araw or mayroong mga naka-high beam sa likod nyo, hindi ganong nakakasilaw. Kaya yung mga mahilig magbiyahe dyan, isa to sa magagandang accessories. Malaking tulong siya lalo kung mahilig kayo mag-ride. Papunta tayo ngayon sa Alas Asin, Sigsag Road. Ganda ng torque ng Honda Click na to. Sarap gamitin. So warm up lang natin yung mga gulong. Batang bata tong motor, 138 km pa lang yung tinatakbo. Kaya kailangan nating warm up talaga yung mga gulong kasi malamang madudulas pa to eh. So halos hindi paggamit kasi galing pa ng kasa. So mamaya masusubukan natin kapag mga paakyat na yung kurbada. Kahit ahonin, hindi siya nabibitin, no? Siguro nga dahil 160cc siya, hindi ka talaga mabibitin dito. Grabe, sarap pigay, no? Grabe power nito.
Sayang lang, no? Wala siyang bypass light. Kaya pag overtake ako, sanay kasi ako, nagbabypass ako. Ito kasi wala eh. Lakas ng torque ng Honda, no? Especially itong Honda Click. Isang pitik lang eh, sarap overtake. Tapos tahimik talaga yung engine niya. Pakiramdam ko nga hindi umaandar yung makina eh. Sobrang tahimik. Grabe, ang ganda rito sa Maribeles, oh. Ganda ng mga puno. Uy, PCX. Alam ko guys, parehas lang ng makina yan. PCX tsaka tong Honda Click na. Magkaiba lang talaga ng bulto. Mas maluwag lang ang U-box noon. And yung legroom niya, mas malaki. Dito ka pala sa Maribeles, may mga stoplight na ano. So isa to sa may mga stoplight dito sa Bataan. Si Honda Click, masasabi kong beginner friendly, ano. Sarap niyang gamitin, tsaka sobrang relax ng position. Pero dahil nga 160cc category siya, siguro kung beginner ka, medyo kapain mo muna yung lakas ng bike. Kasi lakas talaga ng torque. Especially nung kaninang umovertake ako, gulat din ako, grabe yung power eh. Hindi mo isipin small displacement na bike to. Kaya sa traffic, hindi ka talaga mabibitin ito, especially kung kailangan mo mag-overtake. O diba, kahit traffic, okay lang. Hindi tayo nakasubsob. Isa pa pala magiging issue nitong Honda Click, especially kung beginner ka, is kung medyo hindi tayo nabiyayaan ng magandang height. Medyo mataas kasi siya. So kung kailangan mo mag-stop talaga during traffic, baka nakatiptoe ka. Well, tama naman, nag-signal light. Kaya lang, lumingon ka naman, especially kung mga kanto. No? Hinto-hinto naman din tayo. Lingon naman tayo ng kaliwat kanan.
So buti na lang alerto tayo sa paligid, no, kasi kahit anong ingat mo, kung may mga ganyang driver kang makakasabay, wala kang palag dyan, mangangamoy disgrasya talaga yan. So buti na lang quality yung braking system ni Honda Click. So combi system, pag pinigaan nyo tong rear brake, alam ko sabay na nagpre-preno to, harap at likod. Kaya kung kanina nakita nyo, sudden stop, hinto agad yung bike, given na 160cc to, no? Ang gandang feature nun. Isa yun sa mga magagandang safety features, especially sa mga gantong two wheels, no? Anli kanan ba to si Bossing? Kanina pa nakasignal lang kanan eh, no? Maganda rito sa Honda Click 160, ano, in-upgrade nila yung gulong. Kaya kung mapapansin nyo, ang lapad ng gulong natin, kaya hindi nakakatakot mag-banking sa mga kurbada eh. Kanina pa tayo bumabangking. At first time ko lang ginamit tong bike na to ngayon para sa ride na to. Pero halos buo na yung loob ko eh. Given na binigay nila yung lapad ng gulong para sa 160cc category nitong scooter na to, ang gandang kombinasyon, men. Although yung isang medyo hindi ko lang gusto sa kanya is dahil medyo matangkad nga ako. Kita nyo yung legroom ko, so medyo malaki kasi yung paa ko. Kaya kung makikita nyo, saktong-sakto lang yung paa ko yun. Pero sa performance ng motor, men, masasabi mo talagang quality basta gawa ng Honda. Yun, mga nagbabike oh. Ayun, sarap din magbike dito oh. So nakakatuwa tong bike, no. Unang-una, 160cc siya, kaya nandun yung power. Then kapag traffic, nandun yung torque, especially pag kailangan mo mag-overtake. Then nilaparan nila yung gulong, kaya nakakatuwa siya sa mga twisties oh. Wala kang takot bumangking. Tapos sa features, nandyan yung safety features ng kanyang combi brake. Then yung anti-theft na smart key system pa nito. So kombinasyon ng security, performance, and then yung safety, ano. Grabe.
Parang one package tong motor na to. Parang lahat ng hinahanap mo nandito na sa motor na to eh. Except yung legroom, no? No! God, please, no! No! At nandito na nga tayo sa Kamaya Coast. So anong thoughts nyo dito sa Honda Click 160? So far ako, nag-enjoy talaga akong gamitin tong Honda Click 160, ano? Well, kung nag-enjoy kayo sa ride natin at kaparehas ko kayong mahilig sa motor, malaking bagay kung magsusupport kayo dito sa channel ko, no? So, pakilike tong video na to and syempre, subscribe to my YouTube channel na rin. So hanggang sa susunod na vlog, no? Ride safe. Ingat. Help me be the best that I can be. There's nothing more that I would ever need. Ride together where the sun meets sea. Where we can be together. Where we can be together. Where we can. Again, this is Ren Slim. Hanggang sa susunod na vlog.